buwan. Yan. After 3 months, I resigned kasi po hindi ako well compensated. I know for a fact na kaya kong kumita ng malaking pera. Tama? So sabi ko, 18 years ako nag-aaral sa educational system for a 7,000, 8,000 salary. Sa Cavite kasi provincial rate, so malit lang yung sweldo. So I know, kaya kong kumita ng malaki. And I don't deserve this. Alam niyo ba yung ganung pakiramdam na feeling mo hindi ka well compensated? So after some few months, nag-decide ako mag-resign. Nag-apply po ako sa US. Nag-work po ako abroad. Familiar po ba kayo sa US, of course, California? San Francisco, familiar? Okay, hindi ho doon, yung katabing state noon, Union City. Doon ako nag-work. At ang trabaho ko doon, kahit pa paano connected na ho sa course ko. Ang trabaho ko sa Amerika, isa ho kong kargador sa mall. Department store po, nagbubuhat ako, overnight stocking. Alam niyo yun, tawag doon? Unload from the truck. Tapos dadalhin mo sa mall. Tapos naghahakot. Tama. Anyway, malaki po yung sweldo ko. Kahit pa paano naman, may mga computers ding binubuhat, so connected din sa course ko, ano? So anyway, yung salary, pag kinonvert mo siya, 100 to 150,000 pesos, converted na ho. Kasi sa Amerika, alam naman natin, malaking, pag kinonvert mo yung dollars. Saka wala akong binabayarang pagkain, saka tirahan yung inuwian ko, auntie ko. So nag-enjoy naman in some few weeks, pero after some few months, na homesick po ako. Doon ko na-experience yung na-experience ng other OFWs, or yung mga nag-abroad na nagbabakasyon, halos 1-2 months, araw-araw piyesta, kainan. Tama? Gala. Bakit? Pag alis nila susunod na buwan, ma-homesick na naman sila. Emotionally, yung kasi yung mahirap, yung kalaban mo, yung feelings mo. Sa laki ko to, halos araw-araw akong umiiyak. So I decided, sabi ko, hindi ko pa naman kailangan kumita ng masyadong malaking pera. At noong mga time na yun, wala pa akong responsibility. Nag-ipon lang ako. Some few months, I came back. Pagdating ko dito sa Pilipinas, of course, pinagalitan ako ng nanay ko. Some of my friends, nagtataka sila kung bakit naandun na daw ako, bumalik pa. Tama? Other people na andyan na, and they dream to go outside the Philippines. Ikaw na andun na, bakit ka pa bumalik? So sa loob-loob ko, kung gusto nyo doon, di kayo na lang doon. Tama? So sabi ko, andito na ako mas gusto ko dito. Anyway, naghanap ulit ako ng trabaho. And one of my friends invited me to work sa isang telecommunications company, which is, kung familiar kayo sa Globe. It's a big company, right? Kalaban ng, ayan, malaki ba ang Globe? Malaki? Okay. Lahat ba kayo naka-Globe? AIMSIM. Tama, smart. So anyway, ang trabaho ko sa Globe Distribution, ako po yung naglo-load doon sa mga naglo-load. Yan, malinaw ba yun? Yung mga dealers, yung mga retailers, ako yung nagde-deliver. Mga prepaid po, SIM card, prepaid card, auto-load, ako po yung nagde-deliver sa distribution company ho yan, sa Globe. Sumusweldo po ko ng 20 to 25,000 pesos sa Cavite ho. Well, yung ganung amount, malaking pera na rin yun sa Cavite kasi provincial rate. Tama? So I enjoyed naman kasi sa field yung work. Hawak ko yung time ko, pagpasok ko, pag-punch in ko, I have to be back by 5 p.m. para mag-remit ng cash. Nagsisingil lang ho ako. Technically, sales siya, pero hindi naman talaga siya yung sales na sabihin mo mag-aalok pa ako kasi may mga accounts ng existing. Nagde-deliver, tsaka singil. You get the picture? Yan. So, ganun po yung trabaho ko for 1 year and a half. Then, nag-decide ako ulit mag-resign. Bakit ako nag-resign? Kasi, naranasan ko ng kumita ng malaking pera. Pansinin niyo yung mga nag-abroad, pag umuwi ng Pilipinas, their option is to go back outside the Philippines. Bakit? Kasi naranasan na nilang kumita ng malaking pera. Hindi na sila magtsatsaga sa maliit na sweldo, especially dito sa Pilipinas. Do you get the point? For me, I experienced making a lot of money, 6 figures a month. Pag uwi ko dito, 20 mil. So parang, uncomfortable yung feeling. Tama? If you have a job right now, you're making 10,000 a month. Pag may nag-offer sa'yo ng 15,000, siyempre tatanggapin mo yan. Kasi mas malaking sweldo eh. Tama? Minsan, kaya mahirap umalis sa trabaho kasi napamahal ka na sa mga kasamahan mo. Tama? Naging comfortable ka na sa workplace mo. But hey, kung mas malaking opportunity, bigger income, tatanggapin mo yun eh. Sa akin nagkabaliktad. Naranasan ko ng kumita na malaki, pinaliit. So na-burnout ako, sabi ko, ayoko muna magtrabaho. Total, may naipon ako ng konti sa pag-abroad ko tsaka sa pagtatrabaho ko. I decided to resign again. So, noong mga time na yung floating, sabi ko, pahinga muna ako, may panggalaw naman ako, etc. Sabi sa akin ng kaibigan ko, bro, mauubos yan. Subukan natin mag-put up ng negosyo. Sabi ko, anong negosyo? Fitness gym daw, ho. Alam nyo ba yon? Pampalaki ng garage gym. Sabi ko, sige, paano setup? Meron akong pwesto, bro, yung kakilala ko may gamit. Sabi ko, anong part ko? Sa'yo yung kapital, ikaw magpapaayos kasi wala kaming pera.
Sabi ko, sige, mukha naman patas, sa'yo yung pwesto, sa'yo yung gamit, sa akin yung renovation. Magkano ba kailangan ko? 50,000 bro. So sabi ko, sige, 50,000. Kasi sa negosyo, kung di nyo, just to give you an idea, 50,000 is a small amount. Tama. So sabi ko, total, first business venture, I have money, sige, try ko mag-invest. And sabi niya naman, huwag ka mag-alala bro kasi wala naman lugi sa gym eh. Ang puhunan mo lang sa gym, tubig at kuryente. Tama. Tubig at kuryente. Sabi ko, sige, 50 mil, pang. And naging successful naman yung first business venture ko. Tumagal ho ng 4 months, tapos nagsara. Yeah. Kasi ang mahirap pala sa traditional business, yung meron kang kasosyo. Yun ang mahirap. Tama? Kasi sa totoo lang, minsan ho, papansinin nyo, yung mga magkakamag-anak nagtatalo-talo, what more yung kakilala mo lang. Right? In terms of money, medyo mahirap pag traditional business yung itatayo mo. So sabi ko, kaysa magkasira-siraan tayo sa pera, isara na lang natin yung gym na yan. And that time, I was invited like you. 3 years ago, naimbitahan din ako sa ganitong klaseng seminar. Isang tao na hindi ko rin humahindian. Kasi bukod doon, bukod sa pagkaka-invite niya sa akin, of course, yung trust factor kasi malaki, pinakain din niya ako bago niya ako in-invite sa ganitong klaseng seminar. Pinaupo niya ako, at again, pinakain, binusog ako. Kagaya ng karamihan sa inyo, pinakain nung nag-imbita sa kanila. Hindi kayo pinakain? Kaya pala kanina pa ako nagsasalita ang sasama na ng mga mukha ninyo. Huwag ho kayong mag-alala. Kasi ina-assure ko sa inyo, pagkatapos ho ng seminar na to, ikaw pa ang magpapakain sa nag-imbita sa iyo. Ha? Sabi ng mga first-timer, hindi rin. So anyway, inupo ko dyan, kasi kung di nyo ho na itatanong kung bakit hindi rin ako makatanggi sa taong nag-invite sa akin, kasi nanay ko ho yung nag-invite sa akin. So inupo ko dyan, very disinterested. I'm a computer engineer and what am I doing sa ganitong klaseng orientation, marketing, sales, nakita ko networking. I've got nothing against networking, hindi naman ho ko negative sa ganitong klaseng business. Hindi lang ho ko sold out na kailangan ko magbenta ng produkto at mag-recruit ng tao para kumita ng pera. And better yet, para do kumita ng malaking pera. Kasi kung ganun lang din ang gagawin ko, sana nag-marketing na lang ako or business management kung magsisales din ako. Do you get the idea? But then, inupo na kasi ako ng nanay ko eh. So, wala na akong choice. Nakinig na ako. Nagsalita na yung speakers. Right? Meron nag-intro, may product demo, may business, may closing. Marami, 20 speaker yung magsasalita. So there's 18 more kasunod ko. And ang nakakainis na part doon, habang nagkukwento, sabi nung iba, grabe naman. Habang nagkukwento yung speaker sa loob-loob ko, kasi kinukwento niya ho yung buhay niya. Tama? Kinukwento niya yung buhay niya, kinukwento niya na et cetera. Sa loob-loob ko, wala naman akong pakialam sa buhay mo. Parang ngayon, kinukwento ko, wala kayong pakialam sa buhay ko. Tama? Tama. Kaya lang, habang nagkukwento yung speaker, sa dinami-dami ho ng mga sinabi, nagtataka ako kasi nung una nagre-resist ako eh. Kaya lang, habang nagsasalita yung mga speakers, unti-unti, tinatamaan ako sa mga sinasabi. Hindi ko alam kung sinasadya nila eh. Or, hindi ko alam kung kakilala ng nanay ko yung mga speaker, sinetap ako at inupo ko dyan. Kasi lahat ng sinasabi niya, 90% ng sinasabi niya, tinatamaan ako. Later to find out na kaya pala ako tinatamaan kasi ang pinapaliwanag pala, reality. Kaya pala ako tinatamaan. Realidad. Now, for the next few minutes na mag-explain kami dito, don't worry, hindi naman ho ganun kadaming speaker ang magsasalita. I'm just kidding. For the next few minutes na mag-explain kami at tatamaan ka sa mga sasabihin namin, huwag kang mag-alala. Hindi naman po ikaw ang pinapatamaan namin. Yung katabi mo. Ha? So anyway, to cut the long story short, after the whole seminar, I twisted my mind 360 degrees. Nag-shift ho yung utak ko. Grabe ho. Doon ko na-realize na marami pa pala akong bagay na dapat malaman, or dapat aralin, or dapat bigyan ng pansin. And then, I joined the business. Sinubukan ko siyang gawin. That's why I'm here right now. For the past 3 years, I've been doing this business full-time. Networking business. Now, for me, if you're a first-timer na attend ka ngayon ng ganitong klaseng negosyo, ang request ko lang sa'yo, tanggalin mo muna yung mga, hearsay na narinig mo about networking companies. Bad, negative thoughts na narinig mo sa kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo, or whatever. Kasi for me, I think you're matured enough kung ikaw mismo yung uupo at papakinggan mo yung facts kung anong ino-offer ng company ito. Kasi, I think it's immature na maririnig mo lang na pangit ang networking at sumang-ayon ka na dahil sinabi ng kaibigan mo. Hindi mo naman nakita at hindi mo rin na-experience. Do you get the idea? Now, kung ikaw naman may masamang experience sa networking before, na eto ka na naman, nahata ka na naman, masama pa rin yung loob mo dun sa nag-imbita sa'yo, parang ganito lang yan eh. You cannot blame the whole industry.
For example, sa isang call center, meron ka na experience na pangit.